Good morning! For this morning video po, gagawa po ako magluluto ako ng menudo kasi medyo matagal-tagal na din na hindi kami nakakain ng ganitong klaseng pagkain na medyo something special kasi nga, gaya ng sinasabi ko, gulay isda lang talaga kami, halos buong taon ganyan na yung ulam namin. Pero since merong binigay si kapitbahay na adobong atay, bawal man kay habi na purely atay talaga yung kakainin or else yung arthritis na, naku po, ika-ika na naman yun. Pero, so sabi ko kay Habi, gawa na lang namin ng iritoke lang namin, gawin namin ng panibagong putahe para kahit papano hindi siya masayang. Anyway, at this time po, naghiwa-hiwa na nga pala ako nagbalat pa nga ako lang ng mga carrots, patatas, and then meron akong bell pepper. Konti lang naman kasi dalawa lang naman kami sa bahay. Binalbalat-balatan ko lang muna. Pero kung napapansin niyo talaga, tuwing magbabalat talaga ako or tuwing mag-aayos ako ng mga ganitong klase, meron talaga akong yung parang plastic o di kaya papel na kung ba sa Bisaya ba, isalod. Kaya ganahan, ayoko yung parang misi tignan yung mesa. Gusto ko pagkatapos kong magbalat, ayun, diretso na siya hipos. Kaya nakaugalian ko na talaga na ganyan ang usual kong ginagawa tuwing meron akong aayusin ng mga gulay o di kaya yung mga panakot. Anyway, at this time po, yung luya naman yung binabalatan ko para dire-diretso na ako pagka ready to So hinahanda ko mo lang muna lahat ng kakailanganin ko. Tapos biniro pa ako ni Habi kung ano daw yung nakain ko kasi nga nagluluto ako ng something special. And take note ha, special talaga kasi yung mga ganitong klaseng pagkain na may sauce, ito talaga yung gustong-gusto ni Habi. Kaso nga lang, mauposit kami ng na siya medyo okay man siya kumain ng karne, okay. Pero yung sa akin naman kasi napakadaling dalang kasi nga tuwing kumakain ako ng karne, 2 days after or 3 days after, mahirapan talaga akong mag-dispose. So, to avoid that, umiiwas na din ako ng kain ng karne, lalo pag medyo madami-dami na din. So, pero kumakain ako, pero hindi siya ganun talaga na super talaga yung parang buong kainan na hindi ako ganun. So, okay na sa akin, konting hiwa, ganyan, para pampatikim-tikim apart lang sa karne, pero pag hindi talaga o siguro nasanay talaga yung sikmura ko na gulay isda lang yung parati niyang tinutunaw. Anyway, sa ngayon, hinihiwa-hiwa ko lang muna. Inuna ko na yung carrots at yung bell pepper pa, sunod ko ng carrots. Tapos isusunod ko na din yung patatas para dire-diretso na ako. O, diba napapansin nyo, meron talagang Actually, ang bala ko sana niyan is apritada. Kaso nga lang, maliit man yung cuttings ng maliit yung cuttings ng atay. So, gawin ko na siya menudo. Pare-pareho lang naman yung pangsahog nun So, kinakat ko na siya into cubes para kahit papano, maparami-rami naman siya. Ayan siya. Nalingaw pa ko at the time, hiwa-hiwa. Medyo makulit pa si Habi at the time kasi gusto niya talagang tumulong sa akin magayak ng mga kakailanganin ko. Sabi ko, leave it to me. Ako nang bahala dito kasi ayoko ng kung gusto ko kapag ako lang yung magkikilos. At this time po, medyo mainit-init na ang kawali na sinalang ko. And then, ang ginagawa ko nga pala, nagpainit ako ng konting mantika and then pinirito ko muna yung gulay. Ganon kasi ang way ng pagluluto ko na medyo little bit crunchy pa rin para ayoko kasing lata. Pag kung sa akin, mas favor ko yung unahin ng prituhin yung gulay. And then, tsaka ko na isusunod yung ibang panahog ko. Ayun, inuna ko man talaga yung luya kasi nga karne, ayoko yung malasahan ko yung karne, parang ayoko yung na iba pa rin yung ng karne. Mas gusto ko yung daming talaga, mas malasahan ko yung let's say either luya, sibuyas o di kaya bawang. So ayan inaano ko lang muna, gilulutuin ko muna ang karne at tapos isusunod ko na yung atay na binigay, di ba napakaliit ng cuttings, kita nyo. Actually, konti lang naman to. Ginawan ko na lang naman na medyo maparami. Kaya medyo okay, madami-dami konti yung gulay namin. Dalawa lang naman kami na gaya ng sinabi ko. Anyway, at this time po medyo medyo lata-lata na ang karne kasi yung atay niyan, luto naman yan So, nung sinit aside ko muna, sinudod ko muna yung gisahin yung mga bawang sibuyas. And then, pagka medyo nag-around, lumabas na yung
aroma ng ibang panahon ko. Tsaka ko siya minimekos-mekos para lahat ng mga ingredients ko magkasama-sama na. Ayan, meron yun pa yung ko, ibang panahon ko. Ayan, so naglagay lang ako ng konting mamasitas lang naman kasi ganun talaga ako magluluto. Antayin ko lang muna saglit na kumulo yung sinalang ko na mga ingredients ko kasi nga nailagay ko na yung mamasita, so papakuluin ko lang muna bago ko isusunod ang iba ko pang mga ingredients. So at this time po kumukulo na siya, so isusunod ko na ang bell pepper para kahit papano, ayoko kasing lata, ayoko naman yung parang lang din half cook. Tapos sinunod ko na din yung tomato sauce ko, and then mekos ulit. Tinimplahan ko nga pala ng magic sarap konti yan. Konting-konti lang kasi nga di kami masyado sa sa mga MSG o kung ano-ano pa man. Konting-konti lang. Hindi naglagay lang ako ng konting tomato paste para kahit papano maglapot-lapot siya. O take note ha, huwag niyo akong ibasya kasi nga medyo maparami-rami talaga yung sauce niyan. Gawa ng hilig talaga ni Habi. Parati niya talaga minagmamalaki niya sa tuwing nung buhay pa daw mama niya. Every time daw magluluto ang mama niyang ganitong klaseng pagkain ay Diyos ko po, sarsa pa lang, ayos na daw siya. Papakuluin lang natin ulit saglit para kahit papano naman siya. Tapos sinusunod ko naman yun ng aking green peas. Then sinusunod ko na din yung mga gulay na pinirito ko, yung sinit aside ko kanina na pinirito ko. Kaya ayan na siya. Aroma pa lang, amoy pa lang, nagugutom tuloy ako. Gaya na sabi ko, minsan lang kasi ako magluto ng ganitong klaseng pagkain. So na-achieve ko naman yung gusto ko lasa. Ayan, luto ng aking menudo. O diba? Kain tayo!